Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo." Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagbabalik at maligayang pagdating dito po sa ating banal na misa, ang ating pagdiriwang, kung saan sinisimulan natin ang ating pong pagsisimbang gabi. Sabihin nyo nga po, simbang gabi. Iba po, no? Simbang gabi dahil gabi, misa di Gallo dahil madaling araw o kung ano pa man. No? Pinakamaaga marahil sa ibang lugar, alas 3 ng umaga ay nagmimisa na, at ang pinakahuli naman ay alas 9 o 10 p.m. ay nagmimisa pa dahil para maihatid sa mga tao, muli maipaunawa sa mga tao na tayo po ay nararapat na maghanda. Dahil kung tutusin, 8 araw, pagkatapos ngayon, 8 araw na lang ay Pasko na. Ang pagdiriwang natin ng pagdating ng Panginoon. Dahil dumating na ang Panginoon, ipinanganak na siya, wala pa tayo sa mundong ito, ipinanganak na ang Panginoon, at ang inaasahan natin ay muli siyang babalik. Kaya meron tayong panahon ng Adbyento o panahon ng pagdating. Ngayon, konting recap tungkol sa pagsisimbang gabi para lalong natin mas maunawaan kahit papano, lalong-lalo na para sa mga kabataan. No? Sabihin nyo nga sa mga katabi ninyo, huwag kang forma lang, ha? Hindi ito pampapormahan. Baka yung mga get up natin, puro pampaporma lang tayo, ha? Puro forma, walang form. Kaya kailangan natin ma-form. Ang pagsisimbang gabi, kaya 9 na araw ay katumbas ng 9 na buwan na pagdadalang tao ni Maria. 9 na buwan na dinala ni Maria sa kanyang sinapupunan, kaya ngayon, unang buwan, unang araw. Kailangan natin marating para ang pagsisimbang gabi natin ay pagsama natin kay Maria. Kaya kailangan tayong makarating doon sa Belen. Hindi ko alam kung hanggang saan tayo, no? Sana kung kayo ay magkakaibigan, kayo ay magtotropa, sana buong tropa ninyo ay makarating doon sa Belen. Kaya naman yan, no? Kakayanin yan. Pero kahit na sana, no, sa mga susunod na araw, kahit na bumitaw na ang tropa mo, ang kaibigan mo, or barkada mo, sana ikaw magpatuloy ka pa rin. Kasi ang pagsisimbang gabi natin, dito ay ipinapaalala sa atin kung ano ang ginawa o gagawin ng Diyos para sa atin. Dahil ito ay tanda ng kanyang pagtupad ng pangako at tanda ng kanyang pagmamahal sa atin. Nung sinauna, nung unang-unang mga panahon pa, dahil nga madaling araw itong ginagawa at para lamang maihatid din o maging kabahagi yung mga
tao noon na maaga pa lang ay nagtatrabaho na. Maaga pa lang, kailangan nilang pumunta sa bukid, kailangan na nilang pumalaot. Hindi ko alam kung sinong nakaabot sa inyo sa lugar dito sa Gagalangin. Since malapit tayo sa dagat, maraming mga mangingisda na pumapalaot na dyan. So para maging kabahagi pa rin sila ng misa, para makadalo pa rin sa misa, kaya mayroon tayong Misa de Gallo, umagang pagdiriwang ng misa. Bakit nagkaroon ng mga parol? Kasi yan ang nagiging gabay nila. Kaya lahat sila may dala noon ng mga sulo. No, dahil wala pang kuryente, wala pa namang mga meralco na yan, o kailangan nilang makita yung daan patungo sa simbahan. Kung kaya't nagkaroon ng mga pailaw, nagkaroon ng mga dala ng mga parol, sa kalaunan, nalagyan ng disenyo, nalagyan ng palamuti, nagkaroon tayo ng parol. So yung mga liwanag, yung mga parol, yan ay nagiging gabay para tunguhin natin ang simbahan. Malinaw po ba? Uy, unang araw pa lang tulog na. Saan tayo makakarating yan? Kaya ito, sa unang araw, pinapaalala sa atin ang isang katotohanan na kailangan din natin maintindihan. Muli, hindi ito tungkol sa kung ano ang gagawin mo sa loob ng 9 na araw. Kasi marami sa atin, bakit ka magsisimba? Kasi meron akong kahilingan. Bakit ka magsisimba? Kasi meron akong nililigawan. Bakit ako magsisimba? Wala lang, nakikiuso lang. Bakit tayo magsisimba? Kasi gusto natin makita ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So ito ay ginagawa ng Diyos para sa atin. Hindi ito sa kung ano ang ginagawa mo para sa Kanya. Bagamat nagiging sakripisyo ang pagsisimbang gabi, kasi unang-una, kailangan mong gumising maaga. Pangalawa, lalo na sa mga senior, hirap ng maligo, kailangan maligo ng madaling araw. So may kaakibat na nasakripisyo. Kaya higit sa pagdalo natin sa misa, na mabuo mo ang 9 na araw, ay yung marinig mo at maunawaan ang mga salita na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, nagpatotoo si Juan Bautista kahit na hindi naman niya kailangan ang patotoo ni San Juan Bautista. Pero sabi, sige, tatanggapin natin kasi yung katotohanan nga na hindi nakadepende sa gagawin ng tao ang gagawin ng Diyos. Kaya kung babalikan natin ang kwento sa Biblia, ipinanganak si Jesus kahit hindi alam ng maraming tao. Ipinanganak siya para sa atin kahit hindi mo alam. Tutuloy at tuloy ang Pasko. Kahit marami ang party na lang ng party, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang pagsilang niya. Tuloy pa rin ang pagdating niya dito. Pero dahil naririto na tayo, okay, kaya sana makita mo, makita mo ang gagawin ng Diyos. Kasi kung makita mo, ngayon, tayo naman ang magpapatotoo. Pag sasabihin ng mga kapitbahay ninyo, sa kagaling, nagtimba, makikita ba nila sa iyo yung bang pagsinan, oo, kaya pala, kasi nagtimba ka. Ibig sabihin, mararamdaman ba sa iyo ang presensya ng Diyos? Mararamdaman ba sa aura mo? Mararamdaman ba sa pagsasalita mo na galing kang simbahan? Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, huwag kang magmumura mamaya. Mga brad, Kasi galing kang simbahan, pero ano ang lalabas sa bibig mo? Galing ka na simbahan, pero ano ang ikikilos mo? Baka mamaya, mainit na naman ang ulo mo. Galing kang simbahan. Ano, natulog ka lang? Ano, pumorma ka lang?
Hindi ko alam kung dito ba pag simbang gabi, may mga kabataang nagrarayot-rayot. Galing simbahan yan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mahiya ka naman sa Diyos. No? Kasi kailangan nga natin magpatotoo. Kailangan natin na maipakita sa mga tao yung bunga ng ating pagsisimba. Yung bunga ng ating pagdalo sa misang ito. Ulitin ko po, no? 9 na araw ito, ha? Kayo ang pumili na magsimba ng alas 4 ng umaga. Kayo ang magkakaklase. Sino kaya ang naririto bukas? Sino ang wala na? Baka ito na ang huling simbang gabi. Pero seryoso po natin, no? Seryosohin natin ang ating pagsisimbang gabi. Nang sa ganon, mas maging seryoso din tayo sa ating buhay at mas maging maaliwalas ang pasok ng grasya sa ating buhay, lalong-lalo na para sa ating mga pamilya. Amen?